Nagbigay galang si Dante kay Aling Rita nang maihatid nito sa loob ng bakuran ng dalagita bago nagbigay ng pamamaalam na tingin kay Potensyana, saka nawala sa kanilang paningin. Tuloy-tuloy ang lalaking tikbalang sa loob ng kanilang teritoryo. Tumungo siya sa isang banda ng lupain kung saan malayang tumutubo ang malaking bahagi ng limponarang halamanan. Ilang puno ang kanyang tiningala. Pumili ng isang bahay pukyutang hindi nagagalaw, pumiraso ng maliit na bahagi. Hindi alintana ang ilang mga bubuyog na sa kanya ay sumusugod. Nang makontento sa nakuha, mabilis na tinungo naman ang ilang magkakatabing puno ng saging. Pumiraso ng dahon at binalot roon ang tumutulo pa sa masaganang pulot na bahaging kinuha. Paalis na siya nang makita si Lino na kumukuha ng ilang dahon ng limponara. Tinanong kung anong gagawin niya sa dala. Sinabi niya kung bakit. Maigi yan, ngunit huwag mo masyadong ibigay ang hilig niya. Alam mo ang tungkulin mo. Bantayan siya. Hayaang lumabas ang kakayahan na mutya. Paalala ni Lino sa nakababatang kapatid. Hindi sumagot ang lalaki. Akmang paalis na ngunit muling nagsalita si Lino. May mas mabigat kang tungkulin, alam mo yan. Kung hindi kami makakabuo ni Mikasha sa katapusan ng buwan, ikaw naman na ipapareha sa kanya. Kailangan magluwal siya ng tagapagmana sa pamamagitan natin, alam mo yan. Anito pa na muli hindi sinagot ni Dante. Wala tayong karapatang umibig, Dante. Lalo na sa mutya. Madiin na paalala nito sa kapatid na napalunok ng lihim. Muli, hindi niya sinagot ang mga salitang binitawan ng kapatid. Sa halip ay tuloy-tuloy itong umalis sa kinaroroon ng lugar. Isang buntong hiningang pinakawala ni Lino habang pinagmamasdan ang direksyong tinungo ni Dante. Masyado ka namang malupit sa kanya. Si Tani may kasyang lumitaw kung saan. Umupo ito sa lupang nasasapnan ng malaalpomrang dahong bermuda. Pumitas ng ilang dahon ng limponara, dinala sa bibig at tahimik na kumain. May paghangang pinagmasdan ng ilang parte ng kanyang kinaroroonan. Paano'y umuusbong na roon ang maliliit na dahon ng halamang paborito nilang kainin. Isa sa mga benepisyo na kayang ibigay ng mutya na ngayon ay nananahan sa katawan ni Potensyana. Dahil nagkaroon ng marka ng pagmamay-ari ang kanilang teritoryo, lalong lumusog ang lupa. Lahat ng nananahan sa kanilang teritoryo, halaman, puno, hayop, lalo ang mga tikbalang ay makikinabang sa kapangyarihang kayang ibigay ng mutya. Pinapaalala ko lamang sa kanya ang kanyang tungkulin. Kaming dalawa na lang ang natitirang lahi ng pinaghalong palipad at tapyan. Ang dalawa sa pinakamataas na lahi ng tikbalang. Kailangang may sumunod sa henerasyon sa aming lahi. At magkakaroon iyon ng katuparan sa inyo, mahal kong Mikasha. Seryosong wika ni Lino. Napabuntong hininga si Mikasha. Tunay na may kanya-kanya silang tungkulin na dapat gampanan. Minsan, kailangan maging makasarili upang mabigyan ng daan ng tungkulin na iyon. Kahit minsan, kailangang supilin ang puso. Ang pusong may sariling pagpapasya kung kanino titibok. Pigil ang giyages ni Oda habang pinagmamasdan ang tapayan ng limonadang halos ipamigay ng dalagitang panay ang sadlok roon. Ang sabi, 5 sa 2 baso. Ngunit may ilang dala ang sariling baso o lagayan na mas matataas pa kumpara sa mga basong ginagamit nito. Ngunit hindi pumapalag ang dalagita na nilalagyan lang ang inuminan o roon na sinasalin. Kinalma ng babaeng busaw ang sarili, lalo nang makitang nakailang balik ang 2 babaeng may katabilan ng bibig at ilang araw na niya ring binibigyan ng libreng suman. Wala na, mawawala ng epekto ang unti-unti niya sanang pangyayanggaw sa dalawa, maging sa ilang taong suki niya. Sa merkadong ito pa naman, mabilis maubos ang kanyang paninda. Napatingala si Oda sa tirik na sikat ng araw.
Lalong nagkaroon ng dahilan ang mga taong bumili ng limonadang rinig niya na bagamat matamis, hindi raw nakakasuyang inumin. Balanse ang tamis at asim. Nang muling ituon niya ang mga mata sa direksyon ng dalagitang magiliw na nakikipag-usap sa mga bumibili habang nagsasalok ng tinitindang inumin, saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Tinaasan niya ito ng kilay bago tumalikod. Lumisa na sa merkado. Bagamat nakikipag-usap sa mga bumibiling tao, hindi nakaligtas kay Potensyana ang tinging iniwan sa kanya ng babaeng nasulyapan di kalayuan. Nang makita niyang may dala itong bilao at suman ang naroroon, agad niyang napagtanto kung bakit. Paano pag nag-umpisa ang eskwela? Hindi ka maaaring magpatuloy sa paglalako, ha? Ani Mang Mulong sa dalagitang hindi na mabilang kung pang ilang timpla na ang nagawa. Saglit napaisip ang dalaga ngunit nagboluntaryo ang ama nitong ito ang magpapatuloy ng nasimulan niya. Dagdag kita rin kasi. Isa pa, alam niya ang dahilan sa likod ng inuming limonada. Hindi na ito nagtaka. Sino bang makakapagsabi kung ilan ang aswang at kakaibang nilalang na nananahan ngayon sa kanilang bayan? Malapit pa sila sa estasyon ng Damortis, kung saan babaan at sakayan ng tao naglalakbay at dumarayo. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ng dalagita sa suhestyon ng ama. Lumipas ang araw, nagkukulay kahil na ang paligid nang mapagpasyahan na mag-amang magligpit na upang umuwi. Kumukonti na rin ang tao sa merkado. Lumitaw sa pwesto nila si Dante. Kinuha ang ilang mabibigat na gamit ng mag-ama na una na itong umuwi. Mabilis lang iyon kay Dante. Bago pa sila makakalahating daan pa uwi, siguradong maaabutan sila ng tikbalang. Pakalat na ang dilim sa paligid nang mag-umpisa ang mag-amang lakbayin, sakay ng kabayong pag-aari ang daan. Nalagpasin nila ang isang sityo kung saan may malalawak na lupaing kapatagan. Maya-maya pa, nakasalubong ang mag-ama ng isang karetelang hatak ng isang batang kabayo. Nakasakay roon ng isang lalaki. Nakaalalay ang isang kamay nito sa may kalaparang kahong gawa sa kahoy. Isang pinasadyang ataul. Nagkatinginan ng mag-ama, lalo nang makilala ni Mang Mulong ang lalaking sakay, si Mang Agustin, ang malapit nilang kapitbahay at kaibigan na rin. Nagbatian ng dalawang lalaki. Saglit tinigil ang kani-kanilang mga sinasakyan. Binangungot raw si Tandang Emilio kaninang alauna ng tanghali. May isang doktor na tagabayan pa ang sumuri kaso'y wala na talaga. Sagot nito sa tanong ng tatay ni Potensyana kung saan ito patungo at kung para kanino ang ataol. Napapadalas ata ang gawa mo Nung isang araw lamang ay may gawa ka nung sinilip kita. Ani Mang Mulong pa sa kaibigan na napakamot sa batok. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong maramdaman. Heto nga't may dagdag na kita kaso yan dahilan naman ay pagpanaw ng kanayo natin. Anito na saglit na patulala sa daan, tila may naisip saglit. Tinapos ni Mang Mulong ang pag-uusap. Alam niyang kailangang madala na nito ang kahon sa pupuntahan. Nagpaalamanan pa saglit. Sakalang muling nagpatuloy sa kani-kanilang daan na tinatahak. Kapwa inalipin ng kanya-kanyang isipin na mag-ama, ngunit si Potensyana naagaw ng isang pamilyar na samyo na nakasalubong nila. Maanta, napakunot noo ang dalagita, lalo nang sinundan ang samyong sumasagitsit sa kanyang ilong. Nanariwa ang tagpong kasama niya si Dante at ang pagpatak nila ng katas ng kalamansi sa sumang nakuha ng kanyang itay kahapon. May kung anong tila pumigil kay Potensyanang magpatuloy. Tila siya hinahatak ng kung ano. Wala sa sariling napalingon siya sa natatanaw pang karetela ni Mang Agustin, kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Oh, bakit? Tanong ng kanyang ama mula sa kanyang likuran. Ito ang humahawak ng renda. Itay, tigil. Mahinang sabi ng dalagita sa amang sumunod naman.
Muling nilingon niya ang karitelang minamaniobra ni Mang Agustin. Hindi nakatiis si Potensyana. Siya ay bumaba. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Sa sansaglit na pagtiim niya ng tingin sa hindi halos matanaw na karitela, nakita niya ang isang imahe ng babae. Sumusunod, pagkuway biglang nawala rin naman agad. Anak, Tawag ni Mang Mulong. Napalunok si Potensyana. Gusto niyang sundan ng karitela sapagkat may nararamdaman siyang mali. Nag-aalala siya sa kaibigan ng kanyang ama. May kung ano sa loob niya sinasabing hindi basta-basta lang ang kabang kanyang nararamdaman. Ang muling pagtatanong sana ni Mang Mulong ay hindi natuloy sapagkat lumitaw si Dante sa kanilang harapan. Maaari mo bang ihatid si Itay sa amin, Dante? May susundan lamang ako. Anang dalagitang kinuha ang renda mula sa mga kamay ng ama. Tila manikang inabot naman ni Dante ang nalilitong si Mang Mulong, pagkuway binabasaglit sa lupa at pinulupot ang isang braso sa tiyan nito. Inangat bago mabilis na nawala sa harapan ni Potensyana. Mabilis na minaniobra ng dalagita ang kabayo pabalik. Hahabulin niya ang karitela ni Mang Agustin. Kunot noo ang ginang nang lumitaw ang asawa sa kanyang harapan. Tila batang maingat na binaba sa lupa ang lalaki. Hindi na hinintay na magsalita o magtanong ng ginang. Agad nagpaalam si Dante. Sinabing susundan niya ang mutya kung saan ito patungo. Bagamat alam ni Danteng ligtas sila Mang Mulong sa sarili nitong tahanan, sinabihan pa rin niya si Dilim na nasa likod bahay kasama si Batik. Binili na sumundo ng dalawang magpapantay sa mag-asawa. Agad naman tumalima si Dilim. Saka pa lamang muling nawala si Dante sa kanyang kinatatayuan. Nagpalingalinga si Oda sa paligid. Kakahuyan ng bawat panig ng kalsadang tinatahak nila. Maigi, sapagkat nais niyang patulugin ang lalaking sakay ngayon ng karitela. Makatikim naman siya ng sariwa ngayon. Kip-kip pa ng babaeng busaw ang isang dipang katawan ng pinutol na puno ng saging. Ipapalit niya iyon sa katawan ng lalaki. Bagamat isa sa pangunahing pagkain ng busaw ang bangkay, paminsan-minsan nais rin nilang sila mismo ang personal na pumatay sa kanilang mga biktima. Ang isang bangkay kasi ay hindi mainam na ipreserba. Mababawasan ang linamnam sa karne habang tumatagal. Hindi tulad ng bagong katay na taong galing sa pangangaso. Mas makatas ang dugo. Hindi nagbabago ang tekstura sa susunod na pagkain. Ang balak ni Oda, daluhungin ang lalaki. Patulugin sa pamamagitan ng pagpisel sa batok nito. Isang gawing pamilyar sa mga aswang. Tapos sa kanya ipapalit ang puno ng saging sa karitela. Nakatulong ang papadilim na paligid at natsyempong nag-iisa lamang ang lalaki, kaya maigi ang naiisip niyang plano ngayon. Akmang aabutin na ni Oda ang walang kamalay-malay na si Mang Agustin sa karitela nang makarinig ng nagmamadaling yabag ng kabayo di kalayuan. Kapwa sila napalingon. Tumagos ang mata ni Potensyana kay Oda. Mang Agustin, samahan ko na ho kayo. Mahaba-haba pa po ang dang tatahakin nyo eh. Anang dalagita sa napakunot noong lalaki. Lubos na nagtataka kung bakit nagmagandang loob ang dalagitang siya ay samahan. Babae ito. ang bilis nyo namang nakauwi at bakit ka pinayagan ng ama mo? Hindi na natuloy ang sasabihin ng lalaki sapagkat mula kung saan lumitaw si Mang Mulong. Nagbago ang isip ko, Agustin. Samahan na kita. Anak, mauna ka nang umuwi. Sabihin mo sa iyong inay ihahatid ko lamang sa tutugpaing lugar si Agustin. Ani Mang Mulong sa dalagitang tumangulang ng marahan. Bagamat lito, napahinuhod na lang ang lalaking nakasakay sa karitela. Muling nagsimulang maglakad ang kabayong hila ang kanyang sinasakyan. Napalingon pa si Mang Agustin sa dalagitang bumaba ng kabayo. Nagkunwaring may inaayo sa renda at nagbukas ng Petromax. Naigtod pa ang lalaki nang mula sa kanyang kinaroroonan, lumiwanag rin ang daang kanilang tinatahak. Si Mang Mulong nagbukas ng Petromax.
habang akay-akay ang kanyang kabayo. Mula sa lalaking naglalakad, tinapon ni Mang Agustin ang mata sa dala niya ring ilawan na nakasabit sa gilid ng karitela. Bakit pa hindi niya naisipang buksan ang ilawan gayong tumidilim na ang paligid? Hindi niya alam. Ngunit kanina pa parang lutang ang kanyang isip mula nang bumaba siya sa baryo Tigbalan. Napakabagal rin ang paglalakad ng kanyang karitela na natural naman. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay lalong tumagal mula nang dumilim ang paligid. Salamat mulong sa pagsama mo Nakakahiya sa'yo, pinauwi mo mag-isa si Potensyana. Anang lalaki sa inaakalang kaibigan. Doon ako magpapalipas ng gabi sapagkat magiinuman kami ng tuba. Ano kaya't samahan mo na rin ako, total naman, alam ni Potensyana na magkasama tayo. Muling sabi ni Mang Agustin. Nako, uuwi ako. Marami kaming igagara mamaya. Ihahatid na lang kita. Alam mo namang maraming napapahamak ngayon sa daan na walang kasama. Sagot naman ng hindi lumilingon na lalaki. Napakunot noo si Agustin sapagkat tila bumilis ang andar ng kanyang karitela. Napasilip siya sa paa ng kanyang kabayo ngunit sa nakikita naman niya ay hindi mabilis ang bawat hakbang nito. Tama lang, katulad kanina. Napatingin siya sa paa ng kaibigang walang sapin na ngayon niya lang napansin bakit ito nakayapak. At para palituhin pa lalo ang kanyang isipan, bakit sa wari ba niya ay nakakarinig siya ng isa pang kabayong naglalakad na tila baka sabay lang nila sa daan. Huwag kang sumunod. Mahinang wika ni Potensyana sa hangin. Ang papalakad ng mga paasana ni Oda ay natigil. Kunot noong napalingon sa daligitang may kung anong kinukuha sa loob ng munting sisidlan na nakatali sa isang bahagi ng renda. Kanina pa niya napapansin ito sa merkado. May kung ano sa presensya nitong parang mainit. Akala niya kanina sa merkado, dala lang ng init ng panahon ang alinsangan niyang nararamdaman. Ngunit nang makarating siya sa itaas na sitio, ang init na nararamdaman kanina ay bumalik. Nang itapat niya ang paang bagamat may sapin, napaso siya sa lupang bukana ng arkong nagsasabing Baryo Tigbalan ang lugar. Sakto naman bumaba roon ang lalaking sakay ng karitela na sinusundan na niya ngayon. Narinig mo ko? Ang sabi ko, huwag kang sumunod. Putang busaw ka. Muling wika ng dalagita. Sumingasing ang gumagamit pa rin ng sabulag na si Oda. Ang kabayo ni Potensyana ang natakot. Nag-umpisa itong humalingheng. Panay ang munting pagpapadyak ng mga paa. Umalis ka sa bayang to. Inuutusan kita. Ngayon din. Tigil-tigilan mong magbenta ng maantam mong suman at ako'y nasusuka sa amoy. Dagdag pa ng dalagita na lalong kinagalit ng babaeng busaw. Binitawan nito ang hawak na puno ng saging. Pinalabas ang mga kokong matatalas, kumisig at nagsaaswang. Ngunit hindi tinatanggal ang natural na sabulag sa katawan. Bagamat hindi nakikita, tinuon ni Potensyana ang atensyon base sa matapang na anta na nalalanghap niya sa hangin. Kung saan mas matapang ang samyo, doon niya pinapalagay na nakatayo o naroroon ang babaeng busaw. Tinapik niya ang likurang bahagi ng kabayo. Pinatakbo ito nang maramdamang patungo sa kanya ang samyong maanta. Hindi na paghandaan, tumalsik ang dalagita. Sumadsad ang kanyang likuran sa mababatong lupa. Inindaman ng sakit na ipagpasalamat niyang nakalayo ang alaga nilang kabayo. Kailangan ito ng kanyang ama at tinuturing na ring miyembro ng kanilang pamilya. Muling nakaramdam si Potensyana ng paparating na puwersa. Agad siyang gumulong na maigi at kanyang ginawa. Paano'y nagkaroon ng 5 guhit ang mabatong lupang kanyang kinahihigaan. Napaigik ang dalagita nang muling tumalsik. Isang puno ang sumalo sa kanya. Plakda siyang bumagsak. Ngunit bago pa makahuma, muling tumalsik siya sa ibang direksyon. Humihingal na bumangon ang dalagita. Napaubo ng sunod-sunod. Ramdam niya ang tiyang nasikmuraan.
Nagngit-ngit ang dalagita. Anong karapatan nitong saktan siya? Ang mga magulang nga niya hindi siya matapik. Ngunit sana lang, kasing lakas niya ito. Kung sana lamang ay. Hindi na natapos ang mga isiping umalipin sa dalagita. Paano'y may kung ano sa kanyang mga palad ang kuminang. Nagbigay iyon ng nakakasilaw na liwanag, sanhi upang matigil si Oda sa pagsugod. Naitakip nito ang mga kamay na naghahabaan ng mga kuko sa nakakasilaw na liwanag na biglang bumaha sa madilim na paligid. Bago pa siya makahuma, siya naman ang tumalsik kung saan. Inaasahan niyang lupa o puno ang sasalo sa kanya, ngunit napaigik ang babaeng busaw ng makaramdam ng malakas na puwersa sa kanyang sikmura. Tapos ay muli siyang umangat sa ere. May humawak sa kanyang isang paa. Hinampa siya sa isang matigas na bagay. Naramdaman niya ang pagkabali ng tadyang. Sa nanlalabo niyang mga mata, nakita niya ang dalagitang inatake kanina. Patakbo, patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa likod nito, may nakatayong isang matipunong tikbalang.